Tila hindi po maubos-ubos ang mga basurang inanod sa Manila Bay kasi kahit po bumuti ng panahon, trak-trak na basura pa rin ang dapat hakutin ng MMDA. Plastic pa rin daw ang pinakamaraming basura na nakokolekta sa Pilipinas. Yan ay sa kabila ng umiiral na plastic ban sa ilang lugar. Ang problema pa, madalas bumabara sa ating mga kanal at estero ang mga plastic na nagiging sanhi ng baha. Idinaan sa social media ng mga residente ng isang barangay sa El Nido, Palawan ang reklamo nilang basura pagkatapos manalasa ang habagat. Abalang mga lansangan. Nagmamadaling mga paa. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na tila na isa sa walang bahala ng bawat taong nagnanais umunlad. Ang hindi maubos-ubos na basurang nagkalat sa ating paligid. Basurang itinatapon kahit saan, maging sa mga ilog, o kahit sa tabi ng ating kinakainan. Para sa isang taong ang hanap buhay ay paglilinis ng kalat ng iba, ang bawat basura ay may halaga. Okay, at may mga ilan na pinatanungan. Unang katanungan, gaano karaniwang kalat mo ang nawawalis ninyo kada araw? Madami. Kasi madami. Kalawang katanungan, gaano kahirap po yung trabaho niyo? Ikatlong katanungan, may masasabi po ba kayo sa mga tao walang pakialam sa kalat sa paligid? Ang pagkakalat marahil ay isang simpleng problema lang na lumaki dahil sa kapabayaan ng tao. Problemang tao lang din ang makakalipas. Ang simpleng pagtapon ng basura sa wastong tapunan. Paghihiwalay ng nagugulok sa di nagugulok. At ang paghanap ng ibang paraan upang mapakinabangan ang mga plastik na ito. Kung ayaw nating mas lumala pa ang ating tayo na tumaksyon. Gawin ang tama, gawin ang dapat. Upang